Niloko, ninakawan ng dangal, at itinapon na parang basura matapos ubusin ang bawat sentimo ng kanyang pagkatao. Habang si Lyria ay nagpapakasakit sa trabaho, ang asawa niyang si Gael ay nagpapakasasa sa sugal gamit ang kanyang pangalan. Wala kang kwenta, sabi ng biyenan niyang si Celestina habang suot ang brilyanteng si Lyria ang nagbayad. Ngunit ang isang tahimik na babae ay marunong ding lumaban. Isang gabi, ang lahat ng lihim ay sasabog. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang hapdi bago ka tuluyang bumangon? Ubusin mo na ang limit ng lahat ng credit cards niya, Gael. Huwag kang mag-alala dahil masyadong abala ang asawa mo sa pagta-translate ng kung ano-anong dokumento para mapansin ang bawas sa pera niya. At kahit malaman pa niya, wala siyang magagawa dahil utang niya sa pamilyang ito ang posisyon niya ngayon. Ang boses ni Doña Celestina ay parang patalim na humiwa sa katahimikan ng pasilyo. Malamig, kalkulado, at walang bakas ng pagmamahal. Sumunod ang mahinang tawa ni Gael, ang lalaking 15 taon nang kasama ni Lyria sa higaan. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at kinabukasan. Mami, baka naman bigla siyang mag-check ng mobile app. Medyo malaki na ang kinuha ko nitong nakaraang linggo para sa online casino. Sagot ni Gael na may halong kaba pero naroon pa rin ang pangungutya. Tanga si Lyria pagdating sa pera, anak. Akala niya ay sa mga investment ng Kastilyo na pupunta ang bawat sentimong kinikita niya. Basta sabihin mo lang na para sa ikabubuti ng pangalan natin. Susunod yan na parang aso. Isang hamak na translator lang siya, Gael. Utang niya sa atin ang marangyang buhay na tinatamasa niya ngayon sa Makati. Sa labas ng pinto, nakatayo si Lyria Montoya Castillo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hawak niya ang isang mamahaling tray kung saan nakapatong ang isang tasa ng mainit na tsaa at ang mga bitaminang kabibili lang niya para sa rayuma ng kanyang biyenan. Ang mga bitaminang yon ay binili niya gamit ang bonus na nakuha niya mula sa pagtatrabaho nang walang tulog sa loob ng 3 gabi para sa isang kliyente sa Singapore. Nanigas ang kanyang mga paa sa malamig na sahig. Tila ba ang bawat salitang narinig niya ay mga pako na unti-unting ibinabaon sa kanyang puso. Ang tray na hawak niya, na dati ay magaan, ay biglang naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Isang siksik na bara na tila sumasakal sa kanyang hininga. Dahan-dahang napatingin si Lyria sa kanyang sariling mga kamay. Ang mga daliring may maliliit na kalyo dahil sa walang tigil na pagtipa sa keyboard. Ang mga mata niyang madalas ay namumula dahil sa pagod sa pag-aanalisa ng mga komplikadong lengguwahe. Lahat ng paghihirap niya, lahat ng sakripisyo niya para maging karapat-dapat sa pamilya Castillo ay itinuring lang palang basura at pagkakataon para sa panloloko. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Hindi ito panginginig ng takot, kundi ng isang pusong unti-unting nadudurog at nagiging abo. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig, sumasabay sa bawat mapang-aping tawa na nagmumula sa loob ng silid. Naramdaman niya ang init ng luhang gustong kumawala sa kanyang mga mata, ngunit mariin niya itong pinigil. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi, sapat para maibsan ang panginginig. At sa sandaling iyon, ang pamilyar na bango ng mamahaling pabango sa bahay na iyon ay tila nagbago, naging amoy ng nabubulok na kasinungalingan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa maliit na mesa sa pasilyo. Walang tunog, walang kahit anong bakas ng kahinaan. Ang mahinang paglapat ng porselana sa kahoy ay tila isang formal na pamamaalam sa babaeng si Lyria na naging bulag at bingi sa loob ng maraming taon. Ang kanyang paningin ay nagdilim sandali at ang paligid ay tila umiikot. Ang lahat ng alaala ng kanilang kasal, ang mga pangako ni Gael at ang mga mapagkunwaring yakap ni Celestina ay biglang naging mga imahe ng panirarya.
Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay tila paghatak sa isang mabigat na kadena na siya rin ang nagsuot sa kanyang sarili. Pumasok siya sa kanilang silid at doon, sa ibabaw ng kanilang kama, ay nakita niya ang isang sobrang nakasingit sa ilalim ng unan ni Gael. Nang buksan niya ito, isang kulay pulang papel ang bumulaga sa kanya. Isang final demand notice mula sa bangko. Ang kabuuang utang ay umabot na sa milyon-milyong piso. Lahat ay nasa ilalim ng kanyang pangalan, gamit ang kanyang pinakaiingatang kredito bilang isang profesional. Ang pirma sa ilalim ng dokumento ay mukhang-mukha nang sa kanya, ngunit alam niyang hindi siya ang sumulat niyon. Napaupo si Lyria sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na gilid ng kama. Ang hangin sa silid ay tila unti-unting nauubos. Sa gitna ng katahimikan, ang tanging naririnig niya ay ang sarili niyang pira-pirasong hininga at ang malupit na katotohanang sumasampal sa kanyang pagkatao. Hanggang kailan ko ba isinali ng kanilang mga kasinungalingan para magmukhang katotohanan sa sarili kong buhay? Gaano na ba kalalim ang hukay na hinukay nila para sa akin habang abala ako sa pagpapatayo ng kanilang palasyo? Ang aga-aga, mukha kang biyuda. Ayusin mo ang sarili mo, Lyria. Hindi ka bagay sa harap ng hapagkainan ng mga Kastilyo kung ganyan ang itsura mo. Ang boses ni Doña Celestina ay parang latigo na humahagupit sa pandinig ni Lyria habang inilalapag niya ang mangkok ng sinangag sa gitna ng mesa. Hindi tumitingin ang matanda sa kanya. Abala ito sa pag-aayos ng kanyang mamahaling seda na balabal. Tila ba ang presensya ni Lyria ay isang dumi sa kanyang malinis at marangyang mundo. Pasensya na po, Mama. Medyo puyat lang po sa tinatapos na translation project. Mahinang sagot ni Lyria. Pinilit niyang pakalmahin ang kanyang boses kahit na ang bawat himaymay ng kanyang puso ay sumisigaw pa rin sa sakit mula sa nalaman kagabi. Translation. Iyan na naman ang bukang bibig mo. Pagpapatuloy ni Celestina habang diring-diri na kumuha ng pagkain. Isang hamak na tagasalin. Sa madaling salita, katulong sa panulat. Huwag mo ngang ipagmalaki ang trabahong yan dito dahil hindi yan ang magdadala ng dangal sa pamilya namin. Magpasalamat ka at dinala ka ni Gael sa bahay na ito. Kundi ay baka hanggang ngayon ay nagbibilang ka pa rin ng barya sa Iloilo. Naupo si Gael sa kabisera, hindi man lang tinitingnan ang asawa. Abala siya sa kanyang cellphone, marahil ay tinitingnan ang takbo ng kanyang mga taya sa online casino. Nang iabot ni Lyria ang kanyang kape, saglit na humawak si Gael sa kanyang kamay. Ang hawak na yon, na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang puso. Ngayon ay tila haplos ng isang ahas. Honey, don't mind mommy. Bad mood lang siya dahil hindi dumating ang order niyang bag mula sa Paris. Sabi ni Gael sa malambing na tono. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa screen. Anyway, Lyria, kailangan ko nga pala ng 500,000. May bagong investment opportunity sa logistics firm na kinakausap ko. Malaki ang magiging return nito. Pangako. Para rin ito sa atin. Tinitigan ni Lyria ang kanyang asawa. Ang mukhang iyon, na labis niyang minahal, ay tila isang maskara na ngayon lang niya totoong nakikita. Gusto niyang itanong kung ang investment na yon ay para ba talaga sa logistics o para sa utang sa bangko na pilit niyang itinatago. Gusto niyang isigaw na alam na niya ang lahat. Pero nanatiling nakatikom ang kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay ang mapansin ang isang bagay sa daliri ng kanyang biyenan. Isang brilyanteng singsing. Ang singsing na yon ay pagmamay-ari ni Lyria, isang pamana mula sa kanyang lola na nawala sa kanilang silid noong nakaraang buwan. Akala niya ay nalaglag ito o nanakaw ng kung sino. Ngunit heto, kumikinang ito sa daliri ni Doña Celestina habang humahawak ito ng tasa ng tsa. Ang sakit na nararamdaman ni Lyria ay iyent-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na puot. Hindi lang pala ang kanyang pera
ang ninanakaw ng pamilyang ito, kundi pati na rin ang kanyang mga alaala at ang huling piraso ng kanyang pagkatao. Matapos silang pagsilbihan, tahimik na dinala ni Lyria ang mga pinagkainan sa kusina. Hindi siya naupo sa hapag kasama nila. Hindi na niya kaya ang mabulok sa hangin ng kanilang mga kasinungalingan. Sa gilid ng lababo, kumuha siya ng isang platitong may tira-tirang malamig na kanin. Doon, habang nakatayo at naririnig ang tawanan ni Gael at Celestina sa kabilang silid, unti-unti niyang isinubo ang kanin. Bawat subo ay tila punyal na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang bawat butil ng kanin ay saksi sa kanyang pagtitiis, sa kanyang pagiging anino sa loob ng bahay na siya naman ang bumubuhay. Nang matapos siyang maghugas, muling narinig ang malakas na pagtawag ni Celestina. "Lyria! May tao sa labas. Bingi ka ba? Kanina pa may sumisigaw sa gate." Nagpunas ng kamay si Lyria at lumabas sa malawak na hardin. Sa likod ng matayog na gate na bakal, nakatayo ang isang lalaking naka-leather jacket at may hawak na makapal na folder. Ang kanyang mukha ay seryoso at bakas ang pagmamadali. "Sino po sila?" tanong ni Lyria habang lumalapit. "Magandang umaga. Hinahanap ko si Mrs. Lyria Montoya Castillo," sabi ng lalaki. Ang boses ay sapat na lakas para marinig hanggang sa loob ng bahay. "Ako ang legal representative ng Creditors Alliance. Dumating ako para iserve ang huling abiso bago ang legal na aksyon." "Ma'am, kailangan nating pag-usapan ang kabuuang utang ninyo na umabot na sa 12 milyong piso. Kung hindi kayo makakabayad ngayong araw, magsisimula na kami sa pagsasampa ng kasong estafa at sequestration ng inyong mga assets." Naramdaman ni Lyria ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Sa likuran niya, narinig niya ang pagbukas ng pinto at ang mabilis na yabag ni Gael at Celestina na patungo sa kanya. Ang katahimikan ng subdivision ay tila nabasag at ang lahat ng mga mata ng kanilang mga kapitbahay ay tila nakatitig na sa kanilang gate. "Ano no ito, Lyria? Bakit may mga kolektor na pumupunta dito?" Sigaw ni Celestina, pilit na itinatago ang kaba sa likod ng kanyang galit. Tumingin si Lyria sa lalaki. Pagkatapos ay dahan-dahang lumingon kay Gael na ngayon ay kasing puti na ng papel ang mukha. Ang lihim na pilit nilang ibinaon ay tuluyan ng humulagpos. At ang unang hakbang ng pagbagsak ng palasyo ng mga Castillo ay nagsimula na sa mismong harap ng kanilang gate. Sa bawat pagpitik ng mga titik sa screen ng kanyang computer, tila naririnig ni Lyria ang bawat tibok ng kanyang sariling puso na naghahanap ng kasagutan. Ang silid ay nababalot ng katahimikan, maliban sa mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang malalim na paghinga ni Gael na mahimbing na natutulog sa kabilang panig ng kanilang kama. Hindi maisip ni Lyria kung paano nagagawang matulog ng mahimbing ng kanyang asawa matapos ang eksenang nangyari sa labas ng kanilang gate kaninang umaga. Isang bagong email ang pumasok sa kanyang inbox. Mula ito sa isang tanyag na law firm sa Singapore. Isang kliyenteng matagal na niyang pinaglilingkuran dahil sa kanyang bihirang kakayahan sa mga wikang Timog Silangang Asya. Ang dokumento ay may pamagat na confidential, international debt settlement and asset tracking. Habang binabasa niya ang mga unang talata, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang mga terminong naroon, mga operasyon ng dummy companies, mga online gambling portals, at ang paglilipat ng malalaking pondo sa pamamagitan ng credit card layering ay pamilyar sa kanya. Hindi dahil isinalin na niya ito dati, kundi dahil nakita niya ang mga terminong ito sa mga nakatagong email sa laptop ni Gael na pilit niyang binuksan noong isang gabi. Dahan-dahang lumapit si Nanay Ising, ang matandang katulong na tanging nakakaalam ng kanyang lihim na paghihirap. May dala itong isang maliit na plastik na puno ng mga pira-pirasong papel. Ang mga ito ay mga nilamukos na resibo at mga sulat na nakuha ng matanda mula sa basurahan sa labas ng kwarto ni Doña Celestina
at sa opisina ni Gael. Ma'am Liria, heto na po ang mga nakuha ko. Pasensya na po kung medyo madumi. Bulong ni Nanay Ising. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalasakit. Nakita ko rin po itong isang listahan ng mga pangalan. Mukhang mga taong tinatawagan ni Sir Gael gabi-gabi. Salamat, Nanay Ising. Malaking tulong ito. Tugon ni Liria. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inilalatag ang mga pira-pirasong papel sa kanyang lamesa. Ginamit ni Liria ang kanyang kasanayan bilang isang linguist. Sinimulan niyang pag-ugnayin ang mga code na ginagamit ni Gael sa kanyang mga mensahe. Sa paningin ng iba, ang mga salitang The Green Project o Delivery for Mrs. C ay tila mga karaniwang transaksyon sa logistics. Ngunit para kay Liria, naging malinaw ang lahat. Ang Green Project ay ang kanyang sariling savings account na unti-unti nang nauubos at ang Mrs. C ay walang iba kundi si Doña Celestina na tumatanggap ng mga mamahaling regalo mula sa perang ninakaw ni Gael sa sarili niyang asawa. Ang bawat nadidiskubre niya ay tila isang punyal na unti-unting bumabaon sa kanyang likuran. Ang lalaking pinangakuan niyang mamahalin sa harap ng dambana ay ang siya ring arkitekto ng kanyang pagbagsak. Ngunit sa halip na humagulgol, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-ibig, ay nagalab sa tindi ng pag-usisa. Bawat titik, bawat simbolo, at bawat pattern ng kanilang mga kasinungalingan ay itinala niya sa kanyang lihim na notebook. Isang partikular na dokumento mula sa Singapore ang pumukaw sa kanyang atensyon. Ito ay isang scanned copy ng isang loan guarantee agreement. Asa ka umanan. Habang hinihintay niyang mag-load ang imahe sa kanyang screen, ang bawat segundo ay tila isang taon. Nang tuluyan na itong lumitaw, naramdaman ni Liria ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Naroon ang kanyang buong pangalan, Liria Montoya Castillo, at sa ibaba nito ay ang isang pirma na mukhang-mukha ng sa kanya. Ang bawat kurba ng mga letra, ang bawat diin ng panulat. Kung hindi siya ang may-ari ng pangalang iyon, iisipin niyang siya mismo ang pumirma niyon. Ito ay isang kasunduan para sa isang utang na nagkakahalaga ng 5 milyong piso para sa isang investment sa Emerald Phoenix na ngayon ay alam na niyang isa lamang front para sa mga ilegal na sugalan. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tumingin siya kay Gael na nananatiling mahimbing ang tulog, walang kamalay-malay na ang asawang itinuturing niyang tanga pagdating sa pera ay hawak na ngayon ang katibayan ng kanyang krimen. Hinawakan ni Liria ang gilid ng kanyang lamesa ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa kahoy upang pigilan ang sarili na sumigaw. 5 milyong piso. Ang kanyang pangalan ay isinangla sa isang kasinungalingan na hindi niya alam kung paano babayaran. Ang papel na hawak niya ay hindi lamang dokumento. Ito ang hatol ng kamatayan ng kanyang tiwala. Sa sandaling iyon, alam ni Liria na wala na siyang babalikang tahanan dahil ang bahay na kanyang itinayo ay matagal na palang naging kuta ng mga magnanakaw. Wala na siyang trabaho. Ang 4 na salitang yon mula sa receptionist ng malaking logistics company sa Makati ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong mundo ni Liria. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang lobby, suot ang kanyang pinakamagandang office attire. Dala ang tanghalian na sana ay sorpresa niya para sa asawa. Ngunit ang tanging sorpresa ay ang katotohanang mahigit 1 taon na palang tanggal sa serbisyo si Gael dahil sa seryosong kaso ng internal fraud. Hindi alam ni Liria kung paano siya nakalabas sa gusaling iyon. Ang kanyang mga hakbang ay tila automatiko, patungo sa lugar kung saan ayon sa GPS ng lumang tablet ni Gael ay madalas itong tumatambay. Hindi ito sa isang boardroom o sa isang golf course. Matatagpuan ito sa isang madilim at amoy sigarilyong internet cafe sa isang sulok ng syudad, malayo sa kinang ng Makati. Pagpasok niya,
Ang amoy ng kulob na hangin at ang ingay ng mga keyboard ay sumalubong sa kanya. Doon, sa pinakasulok na cubicle, nakita niya si Gael. Wala itong suot na kurbata. Ang kanyang polo ay gusot-gusot at ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa screen. Sumisigaw siya, nagmumura sa bawat baraha na lumalabas sa virtual poker game na kanyang nilalaro. Sige na, isa pa, mananalo na ako. Ang boses ni Gael ay puno ng desperasyon, malayo sa boses ng senior manager na ipinagmamalaki ni Doña Celestina. Sa tabi ng keyboard ni Gael, nakita ni Lyria ang isang pamilyar na envelope. Ito ang sobrang naglalaman ng perang ipinagkatiwala ni Lyria sa kanya noong nakaraang linggo. Ang pambayad sa tuition fee ng kanyang pamangkin sa Iloilo. Ang perang yon ay pinaghirapan ni Lyria sa loob ng 3 buwang pagpupuyat. Ngunit ngayon, nakikita niya itong unti-unting nauubos sa bawat malingtaya ng kanyang asawa. Naramdaman ni Lyria ang isang matinding panginginig na nagsisimula sa kanyang mga daliri hanggang sa kanyang buong pagkatao. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat paglihim niya sa sarili niyang tagumpay para lamang hindi maapakan ang ego ni Gael ay nauwi sa ganitong uri ng pagtataksil. Para siyang nanonood ng isang pelikula kung saan siya ang bida, ngunit ang katapusan ay isang malupit na biro. Tahimik siyang lumabas ng kafe. Hindi siya sumigaw. Hindi niya nilapitan si Gael. Ang galit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa simpleng komprontasyon. Paglabas niya sa kalsada, ang langit ay tila nakiramay sa kanyang nararamdaman. Ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan ay tila mga luhang hindi niya mailabas. Nakatayo lang si Lyria sa gilid ng kalsada, hinahayaang mabasa ang kanyang buong katawan. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy sa kanyang muka ay tila humuhugas sa mga ilusyong binuo niya sa loob ng 15 taon. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita niya ang sariling anino sa basang semento, isang aninong tila unti-unting natutunaw, kasabay ng kanyang tiwala sa lalaking itinuring niyang mundo. Pag-uwi niya sa bahay, sinalubong siya ni Doña Celestina sa malawak na hagdanan. Walang pag-aalala sa mukha ng matanda, kahit basang-basa si Lyria. Sa halip, may hawak itong mga dokumento na may kinalaman sa kanilang lupain sa Iloilo. Ang tanging pamana ng mga magulang ni Lyria. Mabuti at dumating ka na, bungad ni Celestina. Ang boses ay puno ng awtoridad at walang bahid ng hiya. Huwag mo nang itanong kung bakit, pero kailangan nating ibenta ang lupa mo sa probinsya. May kailangang bayaran si Gael na mahalagang investment at bilang asawa, tungkulin mong isalba ang dangal ng pamilyang ito. Ihanda mo ang mga titulo bukas, Lyria. Huwag mo kaming bibiguin. Tiningnan ni Lyria ang kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsunod, ay ngayon ay kasing lamig na ng ulan sa labas. Ang hiling ni Celestina ay hindi na lamang isang pabor. Ito ay ang huling pako sa krus na pilit nilang ipinapasan sa kanya. Utang na loob, Lyria. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nag-ahon sa iyo mula sa putik ng kahirapan sa Iloilo. Ang boses ni Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang sala. Bawat salita ay tila isang malupit na paalala ng isang utang na hindi kailanman mababayaran. Nakaupo ang matanda sa kanyang paboritong silya na gawa sa inukit na kahoy. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato habang nakatitig sa mga dokumento ng lupain na nakalatag sa mesa. Lyria, anak, muling pagsasalita ni Celestina. Ang tono ay nagbago mula sa pagiging mapang-api tungo sa isang mapanlinlang na lambing. Hindi mo ba nakikita ang hirap ng asawa mo? Si Gael ay pagod na pagod sa pagtatrabaho para sa pamilyang ito. At ngayon, dahil sa ilang pagkakamali sa negosyo, kailangan natin ng tulong mo. Ang lupang yan sa probinsya ay nakatambak lang naman. Bakit hindi mo gamitin para iligtas ang dangal ng pangalang Kastilyo? Iyan ba ang sukli mo sa lahat ng pagkupkop namin sa'yo? Sa tabi ng matanda,
Biglang lumuhod si Gael. Humawak siya sa mga kamay ni Lyria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pekeng luha na kayang-kayang dayain ang kahit sinong hindi nakakaalam ng katotohanan. Lyria, please, gagawin ko ang lahat. Babawi ako. Pagsusumamo ni Gael, ang boses ay nanginginig sa kunwaring pagsisisi. Isang pagkakataon na lang. Kapag naibenta natin ang lupa, mababayaran ko ang mga utang sa investment at makakapagsimula tayong muli. Gusto ko lang namang maging sapat para sa'yo, para kay Mommy. Huwag mo naman akong hayaang mabulok sa kahihiyan. Naramdaman ni Lyria ang tindi ng pagkasuklam na dumaaloy sa kanyang mga ugat. Pinanood niya ang asawa niyang nakaluhod. Ang lalaking kahapon lang ay nagmumura sa harap ng computer habang sinusugal ang perang pampaaral ng kanyang pamangkin. Ang bawat salita ni Gael ay tila isang maruming putik na pilit ibinabahid sa kanyang pagkatao. Bakit ako, Gael? Mahinang tanong ni Lyria. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim na hindi nila napapansin. Bakit ang kaisa-isang alaala ng mga magulang ko ang kailangang magbayad sa mga pagkakamali mo? Bakit hindi mo ibenta ang mga sasakyan mo o ang mga alahas ni Mama? Biglang tumayo si Doña Celestina. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Lapastangan! Ang mga alahas ko ay bahagi ng kasaysayan ng pamilyang ito. Ikaw, sino ka ba? Isang babaeng hindi man lang makapagbigay ng anak na lalaki kay Gael. Iyan ang sumpa mo, Lyria. Wala kang silbi sa pamilyang ito, kundi ang maging taga-suporta. At ngayon na kailangan ka namin, magdadamot ka pa? Ang bawat salita ni Celestina ay tila mga palaso na tumatama sa pinakasensitibong bahagi ng puso ni Lyria. Ginamit ng matanda ang kanyang kawalan ng anak bilang sandata. Isang gaslighting na paulit-ulit na nilang ginagawa sa loob ng maraming taon upang panatilihin siyang sunod-sunuran. Inabot ni Celestina ang isang ballpen kay Lyria. Pirmahan mo na ito. Huwag mo nang hintayin na mawalan ako ng pasensya at palayasin ka sa bahay na ito nang walang kahit isang sentimo. Tiningnan ni Lyria ang dokumento. Ang puting papel ay tila sumisigaw sa kanya, nagbabala sa panganib na paparating. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Nararamdaman niya ang titig ng mag-ina. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kasakiman at pag-asang muling magtatagumpay ang kanilang pananakot. Ngunit sa halip na ilapat ang kanyang pirma sa linyang nakalaan, itinusok ni Lyria ang dulo ng ballpen sa gitna ng papel at gumuhit ng isang malalim at mahabang guhit, isang tila sugat na humiwa sa dokumento. Ang tunog ng pagkunit ng papel sa ilalim ng matulis na dulo ng panulat ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Hindi ko ito pipirmahan, sabi ni Lyria. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. Hindi na muli. Iniwan niya ang mag-inang tulala sa sala. Pag-akyat niya sa kanyang silid, tumunog ang kanyang cellphone. Isang email mula sa isang hindi kilalang sender ang pumasok. Ang pangalan ay Mateo Rivas. Ma'am Lyria, alam ko ang lahat tungkol sa Emerald Phoenix. Huwag kang pipirma sa kahit ano. Mag-ingat ka sa loob ng bahay na yan. Habang binabasa ni Lyria ang mensahe, narinig niya ang mahinang pag-uusap sa labas ng kanyang pinto. Dahan-dahan siyang lumapit at sumilip sa maliit na siwang. Hayaan mo siya, Gael, narinig niyang bulong ni Celestina. Ang boses ay puno ng kamandag. Kapag nakuha na natin ang lagda ng abogado para sa special power of attorney sa pamamagitan ng pekeng pirma niya, hindi na natin siya kailangan. Sa susunod na buwan, itatapon natin siya pabalik sa probinsya na parang basurang walang pinag-aralan. Ang lupa ay magiging atin. At ikaw, malaya ka na sa kanya. Napahawak si Lyria sa kanyang dibdib. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging lason. Hindi lang pala pera ang gusto nilang kunin. Balak nilang ubusin ang kanyang buhay at itapon siya sa kalsada matapos siyang pigaan ng husto. Ang kaba sa kanyang puso ay napalitan ng isang malamig at matalim na pangako sa sarili.
Hindi siya aalis ng talunan. Huwag kang matakot sa akin, Ma'am Lyria. Ako ang taong sinira ng asawa mo para lang mapagtakpan ang sarili niyang mga dumi. Ang boses ni Mateo Rivas ay garalgal. Bakas ang pagod at ang bigat ng kawalang katarungang binuhat niya sa loob ng maraming taon. Nakaupo sila sa isang madilim na sulok ng isang maliit at lumang kapihan, malayo sa marangyang mundo ng Makati. Sa harap ni Lyria, inilapag ni Mateo ang isang flash drive at isang makapal na folder na punong-puno ng mga dokumentong may mga selyo ng bangko at pirma ng mga kumpanya sa ibang bansa. Ginamit ako ni Gael. Pagpapatuloy ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanunuyo sa galit. Ako ang accountant ng kumpanya niya noon. Pinapirma niya ako sa mga dokumentong akala ko ay legal. Hanggang sa ma-realize ko na nililipat na pala niya ang pondo ng kumpanya sa mga dummy accounts. At nang magsimula na ang audit, ako ang itinuro niya. Nawalan ako ng lisensya, ng trabaho, at ng dangal dahil sa kanya. Tinitigan ni Lyria ang mga papel. Sa bawat pahinang binubuklat niya, ang kanyang puso ay tila isang piraso ng telang unti-unting pinupunit. Naroon ang mga transaksyon, mga petsa kung kailan sinasabi ni Gael na nasa overtime siya. Pero ang totoo ay naglalabas siya ng pera para sa kanyang mga sugal. Naroon din ang mga patunay na ang mansyon na tinitirhan nila ngayon ay may nakabitin ng foreclosure notice dahil sa hindi mabayarang utang ni Gael. Mayroon akong mga original na ledger, Ma'am, bulong ni Mateo. At ikaw, bilang isang magaling na translator at linguist, alam kong masusuri mo ang mga code na ginamit nila sa Singapore. Together, we can take them down. Pero kailangan nating mag-ingat. Doña Celestina is more dangerous than you think. Tumango si Lyria. Ang kanyang takot ay unting natunaw. Pinalitan ng isang malamig at matalim na katalinuhan. Salamat, Mateo. Gagawin natin ito. Pero sa ngayon, kailangan kong bumalik sa bahay na yon. Kailangan nilang maniwala na nakuha na nila ako. Pag-uwi ni Lyria sa mansion, sinalubong siya ng mabigat na katahimikan. Ngunit sa halip na umiwas, naglakad siya ng may malambot na hakbang patungo sa silid ni Doña Celestina. Kumatok siya ng marahan. Ang kanyang mukha ay sadyang ginawang bakas ng pagkapagod at pagsuko. Mama, tawag niya. Ang boses ay mahinhin at tila basag. Naisip ko po ang sinabi niyo kanina. Pasensya na po kung naging matigas ang ulo ko. Ayaw ko lang pong mawala ang alaala ng mga magulang ko. Pero tama po kayo. Pamilya ang prioridad. Nakita ni Lyria ang biglang pagliwanag ng mukha ni Celestina. Isang mapanuyang na ngiti ang gumuhit sa labi ng matanda habang tinitingnan ang talo niyang menugang. Mabuti at natauhan ka na, Lyria, sabi ni Celestina. Ang boses ay puno ng mapagkunwaring pag-aalaga. Ganyan ang isang mabuting asawa. Huwag kang mag-alala. Kapag naayos na ang lahat, hindi ka namin pababayaan. Kinuha ni Lyria ang tiyapot at dahan-dahang sinalinan ang tasa ng matanda. Ang mainit na usok ng siya ay dumaan sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanatiling matatag at hindi nanginginig. Habang ibinibigay niya ang tasa, isang ngiti ang sumilay sa labi ni Lyria. Isang ngiti na tila napakatamis sa paningin ni Celestina. Ngunit sa kaloob-looban ni Lyria, ito ay kasing pait ng lason. Nanay Ising na nakatayo sa gilid ay napansin ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang amo at nakaramdam ng isang kilabot na ngayon lang niya naramdaman kay Lyria. Uminom po kayo, Mama, para gumaan ang pakiramdam niyo, sabi ni Lyria, habang pinapanood ang bawat paghigop ng matanda sa tiyaang inihanda niya. Bago siya lumabas, hinawakan ni Lyria ang pintuan at lumingon sandali. Nga pala, Mama, nabanggit po ni Mateo Rivas na may kinalaman daw ang pangalan niyo sa mga transaksyon sa Iloilo noon. Totoo po ba yon? Biglang nabitawan ni Celestina ang kanyang kutsara. Ang tunog ng pagtama ng metal sa porselana ay tila isang babala sa gitna ng katahimikan.
Ang kanyang mukha ay biglang namutla at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Sa sino ang nagsabi niyan? Huwag kang makikinig sa mga kwento ng isang kriminal, Ria. Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Hindi na sumagot si Lyria. Lumabas siya ng silid na may dalang bagong impormasyon. Ngunit ang kanyang pag-alis ay naudlot nang makita niya si Gael na papasok sa bahay. Hindi siya nag-iisa. Kasunod niya ang isang magandang babae na may suot na napakaikling bestido, makapalang make-up, at may dalang mga shopping bags na halatang galing sa mga mamahaling butika. Lyria, meet Clarice. Sabi ni Gael, ang kanyang boses ay walang bakas ng hiya o pagsisisi. Siya ang bagong sekretary ko. Tutulungan niya ako sa mga bagong investment na gagawin natin gamit ang perang makukuha natin sa lupa mo. Tumingin si Clarice kay Lyria mula ulo hanggang paa. Isang mapanghamak na tingin na tila ba si Lyria ang katulong sa bahay na yon. Pagkatapos ay dahan-dahang humawak ang babae sa braso ni Gael at sa harap mismo ni Lyria ay ipinatong nito ang kanyang ulo sa balikat ng kanyang asawa. Nice to meet you, Mrs. Castillo, sabi ni Clarice. Ang boses ay puno ng panggagalit. Sana ay maging maayos ang pagsasama nating lahat dito sa bahay. Naramdaman ni Lyria ang paghinto ng mundo sa kanyang paligid. Ang bawat salita ni Clarice ay tila isang bagong latigo na humahagupit sa kanyang dangal. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo. Tinitigan niya ang dalawa at sa gitna ng kanyang galit, naramdaman niya ang isang malamig na katiyakan. Ang impyernong binuo nila para sa kanya ay siya ring magiging libingan ng kanilang mga ambisyon. Ang sarap siguro ng buhay mo, Clarice. Bata, maganda, at may malinaw na direksyon ang career. Hindi tulad ng iba rito na ang tangi na lang pakinabang ay ang kapirasong lupa sa probinsya. Ang mga salitang iyon mula kay Doña Celestina ay umalingaw-ngaw sa kabuuan ng formal na hapagkainan, kasabay ng mabagal at sadyang paglapat ng kanyang tinidor sa porselanang plato. Ang bawat pantig ay may kasamang lason na pilit ipinapainom kay Lyria, na sa mga oras na yon ay tahimik na naglalagay ng pinalambot na karne sa plato ng kanyang asawa. Sa kabilang panig ng mahabang mesa, nakaupo si Clarice. Suot ang isang pulang kasuotan na halos wala nang itira sa imahinasyon. Ang kanyang labi ay nag-unat sa isang mapagmalaking ngiti. Hinawakan niya ang stem ng kanyang wine glass bago sumagot sa isang tonong pilit pinatamis. Naku, Mommy Celestina, you flatter me too much po. I just really want to make sure Gael gets the best support he deserves. Masyado po kasing stressed si Gael sa mga negosyo niya. He needs someone beside him who truly understands the corporate world. Someone na kayang sumabay sa mga malalaking tao. Sumulyap si Clarice kay Lyria ng buong paghamak mula sa simpleng nakatali nitong buhok hanggang sa maluwag na bestidang pambahay. Isang tingin na malinaw na nagsasabing walang puwang ang isang translator sa makulay nilang mundo. Kaya nga napakaswerte ko na pumasok ka sa kumpanya, Clarice. Nakangiting tugon ni Gael, hindi man lang tinapunan na ng tingin ang asawang nag-aasikaso sa kanyang pagkain. Malapit na rin naman nating makuha ang pondo mula sa bentahan ng lupa sa Iloilo. Kapag pumasok na ang pera mula kay Lyria, we can finally inject it into the Emerald Project. Doble ang babalik sa atin, Mommy. Naramdaman ni Lyria ang pag-akyat ng init sa kanyang leeg, ngunit pinanatili niya ang isang blangkong ekspresyon. Ang Emerald Project na tinutukoy ni Gael ay hindi isang marangal na negosyo, kundi ang malawak na network ng online casino na umubos sa bawat sentimo ng kanilang kabuhayan. Ang tanging pagkakaiba ngayon ay hindi na siya bulag. Habang nagpapatuloy ang tawanan ng tatlo, ipinasok ni Lyria ang kanyang kanang kamay sa bulsa ng kanyang apron. Dahan-dahan, gamit lamang ang pakiramdam ng kanyang mga daliri, pinindot niya ang record button ng kanyang cellphone. Ang teknolohiyang ginagamit niya upang magsali ng mga wika ay siya na rin niyang ginagamit
upang isalin ang kanilang mga kasinungalingan sa isang matibay na ebidensya. Ang bawat pagyayabang ni Gael, ang bawat pang-udyok ni Celestina na bilisan ang pagbenta ng lupa, at ang mga pahiwatig ni Clarice sa kanilang lihim na relasyon ay tahimik na naitatala. Kukuha lang po ako ng karagdagang tubig. Mahinang paalam ni Lyria bago siya umatras mula sa hapag. Habang naglalakad siya, sinadya niyang ibagsak ang malinis na pamunas mula sa kanyang braso patungo sa sahig, malapit sa paanan ni Gael at Clarice. Yumuko siya upang pulutin ito, at sa ilalim ng mahabang mantel na nagtatakip sa hapagkainan, bumulaga sa kanya ang isang tanawing nagpakulo sa kanyang dugo. Ang sapatos ni Clarice ay nakabitin sa hangin, habang ang hubad nitong paa ay malayang humahagod sa binti ni Gael. Ang kamay ng kanyang asawa ay nakapatong sa hita ng babae. Mahigpit ang hawak, tila ba pagmamay-ari niya ito. Walang pag-aalangan, inilabas ni Lyria ang kanyang telepono at mabilis na kumuha ng larawan nang walang ilaw o anumang senyales. Itinago niya itong muli sa kanyang bulsa bago tuluyang tumayo. Ang kanyang mukha ay nananatiling walang emosyon. Ang sakit ay naroon, ngunit ito ay natabunan na ng isang masidhing kaisipang hindi niya hahayaang magwagi ang mga demonyong ito sa kanyang sariling tahanan. Nang makabalik siya sa kusina, isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pinto ng refrigerator. Huminga siya ng malalim upang pakalmahin ang nagwawalang ritmo ng kanyang dibdib. Sa katahimikan ng kusina, biglang nanumbalik sa kanyang alaala ang mga dokumentong isinalin niya mula sa Singapore. May isang pahina roon na naglalaman ng mga pangalan ng mga dummy accounts na ginagamit sa paglalaban ng pera. Isa sa mga pangalang yon na nakatago sa ilalim ng isang serye ng mga numero at code ay ngayon lamang naging malinaw sa kanya matapos niyang i-cross-reference ang mga hawak na datos ni Mateo. Hindi lang si Gael ang nagpapalaki ng utang. Si Doña Celestina ang nagsisilbing middleman, ang matanda ang tumatanggap ng mga komisyon mula sa mga sindikato upang panatilihing bukas ang credit line ni Gael gamit ang pangalan ni Lyria. Kaya pala ganito na lang ang pagmamadali ng kanyang biyenan na maibenta ang lupa sa Iloilo. Hindi para isalba si Gael, kundi para isalba ang sarili nitong pangalan mula sa mga banyagang nagpapautang. Ang pag-unawang ito ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulirat. Pareho silang magkasabwat upang gahasain ang kanyang kinabukasan. Kinuha ni Lyria ang mangkok ng sariwang prutas at naglakad pabalik sa silid kainan. Ang tawanan ay mas lumakas pa. Kaya nga sabi ko kay Gael, "You should travel more, mommy." Nakangiting wika ni Clarice habang nagkumpas ng kanyang kamay upang abutin ang serbidora ng prutas mula kay Lyria. "Kapag na-liquidate na ang assets, we should all go to Europe. Deserve niyo po ang mag-relax." Habang iniunat ni Clarice ang kanyang braso, ang manipis na manggas ng kanyang pulang damit ay umurong ng bahagya. Inilalantad ang kanyang makinis na pulso. Naroon, nakapulupot sa braso ng kalaguyo ng kanyang asawa, ang isang pamilyar na gintong pulseras na tigil sa paghinga si Lyria. Ang mangkok na hawak niya ay muntik nang dumula mula sa kanyang mga nanginginig na daliri. Ang pulseras na yon ay may natatanging ukit ng mga bulaklak ng sampagwita. Ito ang kaisa-isang pamana ng kanyang namayapang ina bago ito binawian ng buhay. Ang pulseras na ipinagkatiwala niya kay Gael, 3 taon na ang nakalilipas dahil sinabi nitong itatago niya ito sa isang ligtas na bank vault upang hindi manakaw. Tinitigan ni Lyria ang gintong alahas na ngayon ay kumikinang sa balat ng babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Hindi ito simpleng pagnanakaw. Ito ay isang tahasang paglapastangan sa alaala ng nag-iisang taong nagmahal sa kanya ng totoo. Lumingon si Clarice kay Lyria, napansin ang pagkakatitig nito sa kanyang pulso. Isang mapanlait na ngiti ang sumilay sa labi ng kabit. "Oh, do you like it, Lyria?"
Malambing ngunit nakakalasong tanong ni Clarice habang ipinapakita ang pulseras. Regalo ito ni Gael sa akin noong anniversary namin last week. Antique daw, very rare, sabi niya. Bagay raw sa isang babaeng marunong mag-alaga sa kanya. Tiningnan ni Lyria si Gael. Ang lalaki ay biglang umiwas ng tingin. Tila nakaramdam ng kaba, ngunit hindi ito nagsalita upang bawiin ang kasinungalingan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng awa at pagmamahal sa puso ni Lyria ay tuluyang napatid. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw o nag-iskandalo gaya ng inaasahan ng mga kontrabida. Sa halip, unti-unting lumitaw ang isang napapkapormal at malamig na ngiti sa kanyang mga labi. Bagay nga sa'yo, Clarice. Mahinang sagot ni Lyria, ang kanyang boses ay may lalim na hindi nila kayang arukin. Ingatan mo sana. Minsan kasi, ang mga mamahaling bagay na ninakaw ay may kakayahang sumakal sa taong nagsusuot nito. Iniwan niya silang tatlo sa hapag, nagdadala ng isang nakakabiinging katahimikan. Ang formal na deklarasyon ng digmaan ay naibigay na at hindi na magtatagal. Guguho ang palasyong itinayo nila sa ibabaw ng kanyang mga luha. Handa na ang lahat, Gael. Darating ang abogado bukas ng umaga para sa pirma ni Lyria. Siguraduhin mong hindi siya aalis ng bahay. Ang boses ni Doña Celestina na narinig ni Lyria mula sa kabilang panig ng pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakatayo si Lyria sa dilim ng pasilyo, ang kanyang likod ay nakadikit sa malamig na pader habang pinipigilan ang kanyang bawat paghinga. Sa loob ng kanyang silid trabaho, ang tanging liwanag ay nagmumula sa asul na kislap ng kanyang laptop monitor na tila isang mapusyaw na parola sa gitna ng nagngangalit na bagyo ng katotohanan. Hindi na lang ito tungkol sa mga utang o sa pambababae ni Gael. Habang tinititigan ni Lyria ang mga huling pahina ng dokumentong isinasalin niya mula sa Singapore, ang lahat ng piraso ng puzzle ay tuluyan ng nabuo. Ang Emerald Phoenix ay hindi lamang isang kumpanya ng sugal. Ito ay isang malaking makina para sa paglalaban ng maruming pera at si Doña Celestina ang nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga banyagang sindikato at ng mga lokal na transaksyon. Ginamit nila ang pangalan ni Lyria bilang panakip dahil sa malinis nitong reputasyon bilang isang propesyonal. Naramdaman ni Lyria ang isang matinding panginginig sa kanyang mga daliri. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa tindi ng pagkasuklam. Ang bawat dokumentong dumaan sa kanyang mga kamay sa loob ng maraming taon ay bahagi pala ng sarili niyang kulungan. Ang kanyang katalinuhan at kasanayan sa wika ay ginamit ng pamilyang ito upang pagnakawan ang kanyang sariling kinabukasan. Dahan-dahan siyang naupo sa harap ng computer. Ang bawat paggalaw ng kanyang mouse ay tila isang tahimik na hakbang sa isang mapanganib na sayaw. Sinimulan niyang i-upload ang lahat ng nakolekta niyang ebidensya, mga record ng usapan, mga larawan ng pekeng pirma, at ang kumpletong audit na ginawa nila ni Mateo sa isang secure na cloud drive na tanging ang National Bureau of Investigation at ang Anti-Money Laundering Council lamang ang makaka-access sa takdang oras. Isang mahinang kumatok sa pinto ang nagpatalon sa kanyang puso. Ang tunog ng pagtama ng mga daliri sa kahoy ay tila isang babala sa gitna ng malalim na gabi. Ma'am Lyria? Ako po ito. Bulong ni Nanay Ising mula sa labas. Nang buksan ni Lyria ang pinto, ang mukha ng matanda ay bakasang matinding kaba. May hawak itong isang maliit na piraso ng papel na tila kinuha mula sa isang mamahaling organizer. Nakita ko po ito sa basurahan ni Doña Celestina kanina. Mabilis na sabi ni Nanay Ising. May appointment sila bukas ng 10:00 sa isang abogadong kilala sa paggawa ng mga peking titulo. Ma'am, balak nilang gamitin ang special power of attorney na may peking pirma nyo para tuluyang mailipat ang lupa nyo sa Iloilo sa pangalan ni Sir Gael. Hinawakan ni Lyria ang kamay ng matanda. Ang init ng palad ni Nanay Ising
ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na mayroon pa ring kabutihan sa loob ng bahay na yon. Salamat, Nay. Konti na lang. Konting tiis na lang. Nang makaalis ang matanda, pumasok si Liria sa loob ng banyo at tinitigan ang kanyang sarili sa salamin. Ang mga mata niyang dati ay puno ng pagsuko ay ngayon ay kasing talim na ng kidlat. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Ang singsing na kastilyo na suot niya sa loob ng 15 taon ay tila naging isang masikip na kadena na sumasakal sa kanyang balat. Gamit ang kaunting sabon, dahan-dahan niyang hinila ang singsing. Ang paghulas ng ginto mula sa kanyang daliri ay nag-iwan ng isang maputla at malalim na marka sa kanyang balat. Isang permanenteng paalala ng maraming taon ng pagtitiis at panlilinlang. Inilapag niya ang singsing sa gilid ng lababo, hindi bilang isang hiyas, kundi bilang isang pirasong metal na wala ng halaga. Sa sandaling iyon, hindi na siya si Mrs. Castillo, siya muli si Liria Montoya, ang babaeng marunong lumaban. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang marinig niya ang mabibigat na yabag ni Gael patungo sa kanyang silid. Mabilis na isinara ni Liria ang kanyang laptop at humiga sa kama. Nagtutulog-tulugan habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Narinig niya ang pagbukas ng pinto. Ramdam niya ang presensya ni Gael na nakatayo sa tabi ng kama. Pinagmamasdan siya. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango na hindi sa kanya ay humalo sa hangin. Tila isang laso na dahan-dahang kumakalat. Naramdaman ni Liria ang paglubog ng kutsyon sa kanyang tabi nang maupo si Gael sa gilid ng kama. Ang amoy ng alak at ang matapang, mabulaklak na pabango ni Clarice ay tila isang malapot na usok na dumikit sa kanyang balat, sapat na upang masuka siya sa loob ng kanyang katahimikan. Nanatiling pikit ang kanyang mga mata. Ang bawat hininga ay sadyang ginawang mabagal at pantay, habang ang bawat selula sa kanyang katawan ay nakahanda sa anumang panganib. Dahan-dahang gumalaw ang kamay ni Gael. Naramdaman ni Liria ang magaspang na haplos ng mga daliri ng asawa sa kanyang pisngi. Isang hawak na dati ay puno ng pagmamahal, ngunit ngayon ay tila pagmamarka ng isang mangangaso sa kanyang biktima. Masyado kang tahimik, Liria. Bulong ni Gael. Ang boses ay paos at may himig ng pagduda. Bakit tila mas malayo ka sa akin kapag katabi kita? Hindi kumibo si Liria. Sa loob ng kanyang isipan, ang lahat ng mga dokumento, ang lahat ng mga lihim na transaksyong isinalin niya, ay tila mga aninong sumasayaw sa dilim. Naramdaman niya ang paglipat ng bigat ni Gael. Dinala nito ang kanyang kamay patungo sa lamesita kung saan nakapatong ang laptop ni Liria. Bumilis ang tibok ng puso ni Liria nang marinig niya ang mahinang pag-usod ng device sa ibabaw ng kahoy. Nakalimutan ba niyang i-shutdown ito ng maayos? O baka naman nakita ni Gael ang asul na ilaw ng indicator? Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang pisi na ient-unting napuputol. Mainit pa. Sambit ni Gael. Ang kanyang tinig ay naging malamig at seryoso. Ano bang ginagawa mo hanggang sa mga oras na ito, Liria? Akala ko ba ay tapos na ang lahat ng projects mo? Sa gitna ng kaba, isang matinding lakas ng loob ang humalili sa takot ni Liria. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata na tila bagong gising mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Tumingin siya kay Gael. Ang kanyang mga mata ay nanatiling malabo at pagod sa paningin ng asawa. Gael, anong oras na? Mahina niyang tanong. Ang boses ay paos. Hindi ako makatulog. Binubuo ko lang ang budget natin para sa susunod na buwan. Gusto kong malaman kung sapat pa ba ang kikitain ko para sa mga gamot ni Mama at sa mga bayarin sa kuryente. Isang mabilis na pagbabago ng emosyon ang dumaan sa mukha ni Gael. Mula sa pagduda, patungo sa isang pamilyar na kayabangan. Ibinaba niya ang laptop at muling humarap sa kanyang asawa. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Huwag mo nang isipin yan," sabi ni Gael habang hinahaplos ang buhok ni Liria. "Sinasabi ko sa'yo,
Bukas na bukas din, magbabago ang buhay natin. Hindi mo na kailangang magpuyat sa harap ng computer na yan. Magtiwala ka lang sa akin at kay Mommy. Tumango si Lyria at muling pumikit. Ngunit ang kanyang isipan ay hindi mapakali. Alam niyang ang pagbabago na tinutukoy ni Gael ay ang kanyang tuluyang pagkabaon sa utang at ang pagkawala ng kanyang lupa. Nang tuluyan ng makatulog si Gael at marinig ang malalim at mabigat nitong hilik, dahan-dahang bumangon si Lyria. Naglakad siya patungo sa banyo upang uminom ng tubig. Ngunit nang tignan niya ang gilid ng lababo, naramdaman niya ang isang malamig na kuryente sa kanyang buong katawan. Wala roon ang kanyang singsing. Ang singsing na kastilyo na sadyang iniwan niya roon bilang tanda ng kanyang paglaya ay wala na sa lugar na pinag-iwanan niya. Mabilis siyang lumingon at nakita niya si Doña Celestina na nakatayo sa pintuan ng banyo. Suot ang kanyang kulay gintong nightgown at may hawak na baso ng gatas. Sa pagitan ng mga daliri ng matanda, kumikinang ang singsing ni Lyria. "Nakalimutan mo yata ang dangal mo sa lababo, Lyria," sabi ni Celestina. Ang boses ay puno ng kamandag habang dahan-dahang lumalapit. "O baka naman, balak mo na talagang itapon ang lahat." Tinitigan ni Lyria ang matanda. Ang lihim na digmaan ay hindi na lamang nakatago sa ilalim ng mga dokumento. Ngayon, ito ay nasa gitna na ng kanilang mga titig. "Ang dangal, Mama, ay hindi nakukuha sa singsing," matapang na sagot ni Lyria. Ang kanyang tinig ay hindi na nanginginig. At ang mga bagay na itinapon na, hindi na kailanman dapat pang balikan. Naningkit ang mga mata ni Celestina. "Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, Lyria. Tandaan mo, bukas ng umaga, sa harap ng abogado, malalaman natin kung sino ang tunay na may kapangyarihan sa bahay na ito. At sisiguraduhin kong pagkatapos ng pirmahan, ang tanging matitira sa'yo ay ang pangalang Montoya na kasing dumi ng lupa sa probinsya." Lumakad palayo ang matanda. Iniwan ang isang nakakabinging katahimikan. Bumalik si Lyria sa silid, hindi upang matulog, kundi upang maghanda. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng huling mensahe kay Mateo. "Bukas ng 10:00 ng umaga, dalhin mo ang lahat ng orihinal na ledger. Tapusin na natin ito." Ngunit bago pa man makasagot si Mateo, nakarinig si Lyria ng isang kakaibang tunog mula sa ibaba. Ang tunog ng pagpihit at ng susi sa labas ng kanilang main door at ang mga boses ng mga lalaking hindi niya kilala. Sumilip siya sa bintana at nakita ang isang itim na van na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Naramdaman ni Lyria ang isang matinding kaba. Hindi ito mga abogado at lalong hindi ito mga bisita. Ang mga anino sa labas ay tila may dalang ibang layunin at sa loob ng mansyon, ang bawat pintuan ay tila dahan-dahang ikinakandado ni Doña Celestina mula sa labas. "Hindi ka aalis, Lyria. Mananatili ka sa loob ng silid na ito hanggang sa sumikat ang araw at pirmahan mo ang bawat pahina ng iyong kalayaan. Ang kalayaang ibibigay namin sa iyo kapalit ng iyong mga ari-arian." Ang boses ni Doña Celestina ay nanggagaling sa kabilang panig ng pinto. Malamig at puno ng awtoridad na tila isang reynang nagbababa ng hatol sa isang bilanggo. Narinig ni Lyria ang marahang pag-ikot ng susi at ang mabigat na paglapat ng trangka ng pinto. Sinubukan niyang puyusin ang seradura. Pinihit ang hawakan ng pinto ng paulit-ulit, ngunit nanatili itong matigas at walang galaw. Naramdaman ni Lyria ang biglang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging kasing bigat ng semento. Napasandal siya sa kahoy na pinto. Ang kanyang mga palad ay nakadikit sa malamig na ibabaw nito, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagwawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay tila sumasabay sa takot na unti-unting lumalamon sa kanyang ulirat. Sa labas ng bintana, ang itim na van ay nanatiling nakaparada sa tapat ng gate.
Nakita ni Liria ang paglabas ng dalawang lalaking nakauniforme ng pang-security, ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi katulad ng mga karaniwang gwardiya. Ang kanilang mga mata ay nakatitig sa bawat anggulo ng bahay, tila mga buwitreng naghihintay ng pagkakataon. "Mama, buksan niyo ito!" Sigaw ni Liria. Ang kanyang tinig ay basag at puno ng desperasyon. "Wala kayong karapatang ikulong ako rito. Isang krimen ang ginagawa niyo." Isang mahinang tawa ang naging tugon ni Celestina mula sa pasilyo. "Krimen? Ang protektahan ng kinabukasan ng aking anak ay hindi kailanman magiging krimen sa aking paningin. At huwag kang umasang darating si Gael para iligtas ka. Kasama niya si Clarice ngayon, nagdiriwang para sa bagong buhay na pagsasaluhan nila matapos ka naming itapon." Ang mga salitang iyon ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa puso ni Liria. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa pagkakakandado ng pinto. Ang lalaking pinangakuan niyang makakasama sa hirap at ginhawa ay kasabwat sa pagpipiit sa kanya sa sarili niyang tahanan. Naramdaman ni Liria ang panlalambot ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig. Ang kanyang likod ay sumandal sa pinto, habang ang kanyang mga mata ay nakatitig sa dilim ng silid. Ang bawat gamit sa loob ng kwartong iyon, ang kama na naging saksi sa kanilang mga huwad na lambingan, ang salamin na nagpakita ng kanyang uunti-unting pagkaluoy, ay tila mga aninong nangungutya sa kanyang kalagayan. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang kinakapa ang kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang pantulog. Kailangan niyang tawagan si Mateo. Kailangan niyang humingi ng saklolo. Ngunit nang buksan niya ang telepono, naramdaman niya ang isang matinding panghihina. Wala siyang makuhang signal. Ang pamilya Castillo ay naglagay ng signal jammer sa loob ng bahay upang masiguradong putol ang kanyang komunikasyon sa labas. "Hayop kayo!" bulong ni Liria. Ang kanyang mga luha ay tuluyan ng umagos, mainit at puno ng pait. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang imahe ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang mukha ng kanyang ina sa Iloilo. Ang huling habilin nito bago pumanaw. "Huwag mong hayaang mawala ang boses mo, Liria. Ipinanganak kang Montoya, at ang mga Montoya ay hindi kailanman sumusuko sa bagyo." Pinahid ni Liria ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Ang kanyang panginginig ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Tumingin siya sa paligid ng silid, naghahanap ng anumang bagay na maaari niyang gamitin. Ang bawat detalye ng silid na naging kulungan niya ay sinuri niya ng mabuti. Lumapit siya sa kanyang cabinet at kinuha ang isang maliit na toolkit na itinago niya roon para sa mga simpleng pagkukumpuni ng mga kagamitan sa bahay. Hinawakan niya ang isang screwdriver. Ang bigat nito sa kanyang palad ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng lakas na hindi niya inaasahang mararamdaman sa gitna ng panganib. "Kung akala niyo ay matatapos ang lahat sa pirmahang ito, nagkakamali kayo," bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng bakal. Muli siyang nakarinig ng mga yabag sa labas. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang mabigat na hakbang ni Celestina. Ito ay isang mas mabilis at tila nagmamadaling kilos. Isang mahinang kalos sa ilalim ng pinto ang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang maliit na piraso ng papel ang dahan-dahang pumasok sa ilalim ng pinto. Mabilis itong kinuha ni Liria. Sa liwanag ng kanyang cellphone screen, nabasa niya ang sulat kamay ni Nanay Icing. "Ma'am Liria, nasa labas na po si Sir Mateo kasama ang mga pulis. Maghintay po kayo ng hudyat. Huwag po kayong pipirma sa kahit ano. Pinutol ko po ang kuryente sa main switch mamaya para makatakas kayo." Ang bawat salita sa papel ay tila isang daloy ng kuryente na nagbigay buhay muli sa kanyang pagkatao. Hindi siya nag-iisa. Ang katarungan ay nasa labas lamang, naghihintay ng tamang sandali. Ngunit bago pa man siya makapaghanda, ang pinto ay biglang bumukas ng marahas. Pumasok si Gael, amoy alak, at may dalang isang makapal na folder.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang mukha ay bakas, ang matinding galit. "Pirmahan mo na ito, Lyria. Ngayon din!" Sigaw ni Gael habang inihahagis ang folder sa ibabaw ng kama. "Wala na tayong oras." Ang mga tao sa labas ay hindi na makapaghintay. Tinitigan ni Lyria si Gael. Hindi na takot ang nakikita niya, kundi ang isang taong kasing dumi ng putik. "Paano kung ayaw ko, Gael?" Hamon ni Lyria. Ang kanyang tinig ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Naglakad palapit si Gael. Ang kanyang mukha ay nasa harap na ng mukha ni Lyria. "Kung hindi ka pipirma ng kusa, gagawin namin ito sa paraang mas masakit. Huwag mong pilitin ang mami na gamitin ang mga tao sa labas para saktan ka." Sa gitna ng tensyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Ang kadiliman ay bumalot sa kanila ng kasing bilis ng isang iglap. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Gael at ang malakas na tibok ng puso ni Lyria. "Anong nangyari?" Sigaw ni Gael sa dilim. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lyria ang pagkakataong hinihintay niya. Gamit ang kanyang memorya sa ayos ng silid, mabilis siyang kumilos. Ngunit bago siya makarating sa pinto, isang matigas na bisig ang humablot sa kanyang braso at itinulak siya pabalik sa pader. "Akala mo ba ay makakatakas ka?" Bulong ni Gael sa kanyang tainga. Ang boses ay puno ng kamandag. Naririnig ni Lyria ang malalakas na kalampag ng mga sapatos na umaakyat sa hagdanan at ang boses ni Celestina na sumisigaw ng utos. Ang hudyat ni Nanay Ising ay dumating na, ngunit ang panganib ay mas malapit kaysa sa inaasahan niya. "Tapusin na natin ang komedyang ito, Lyria. Pirmahan mo na ang mga dokumentong yan kung gusto mo pang makitang buo ang pamilya mo sa Iloilo." Ang boses ni Doña Celestina ay kasing lamig ng bakal habang umaalingaw-ngaw sa gitna ng malawak na ballroom ng mansyon. Ang lahat ng ilaw ay muling bumukas, ngunit ang liwanag na ito ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, inilantad nito ang lahat ng dumi sa ilalim ng marangyang selebrasyon. Nakatayo si Lyria sa gitna ng silid, pinaliligiran ng mga matatayog na bulaklak at mga bisitang akala ay dumalo sa isang anibersaryo. Ngunit ang totoo ay mga saksi sa isang unti-unting nagaganap na krimen. Hinawakan ni Gael ang braso ni Lyria ng mahigpit. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon sa balat ng asawa upang pigilan itong kumawala. Sa harap nila, ang folder na naglalaman ng Special Power of Attorney ay nakalatag sa ibabaw ng isang glass table, tila isang bitay na naghihintay sa leeg ng biktima. "Gawin mo na, Lyria. Para sa atin din ito." Bulong ni Gael. Ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon at takot. Tumingin si Lyria sa paligid. Ang lahat ng mga mata ng mga kilalang tao sa lipunan ay nakatitig sa kanya. Mga taong matagal nang niloloko ni Gael at Celestina. Naramdaman ni Lyria ang pamilyar na bara sa kanyang lalamunan. Ang bigat ng 15 taon ng pananahimik at pagtitiis. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang hawakang bakal. Dahan-dahan niyang kinuha ang ballpen. Nararamdaman niya ang tagumpay sa bawat hininga ni Celestina. Ngunit sa halip na ilapat ang panulat sa papel, lumingon si Lyria sa malaking screen sa likuran niya. Ang screen na dapat ay magpapakita ng mga alaala ng kanilang kasal. "Mayroon akong nais ipakita sa inyong lahat bago ko tuluyang ibigay ang lahat sa pamilyang ito," sabi ni Lyria. Ang kanyang boses ay malinaw, matatag, at punong-puno ng awtoridad na ngayon lang nila narinig. Bago pa man makakilos si Gael, pinindot ni Lyria ang remote control na nakatago sa kanyang palad. Sa isang iglap, ang mga larawan ng kanilang kasal ay napalitan ng mga kulay pulang demand letter, mga audit report ni Mateo Rivas at ang mga video ni Gael na nagsusugal sa internet cafe habang ginagamit ang pangalan ni Lyria. Ang pinakanakakabinging bahagi ay ang audio recording ng usapan nina Celestina at Gael tungkol sa paglalaban ng pera
at ang planong itapon si Liria matapos siyang pigaan ng husto. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay naging kasing bigat ng semento. Ang mga bulong-bulungan ay tila mga bubuyog na unti-unting lumalakas. Nakita ni Liria ang pagbagsak ng balikat ni Gael at ang pagpumutla ng mukha ni Celestina na tila naging isang bangkay. Ano ang kahulugan nito, Liria? Isang malaking kasinungalingan ang lahat ng ito. Sigaw ni Celestina. Ang kanyang boses ay pumipiyok sa tindi ng hiya at galit. Ang kasinungalingan, Doña Celestina, ay ang buhay na binuo niyo sa ibabaw ng aking mga sakripisyo. Tugon ni Liria, habang unti-unting naglalakad palayo sa mesa. Ang karangalan na pilit niyong itinatago ay matagal na palang nabulok. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Pumasok si Mateo Rivas, kasama ang 3 lalaking nakabarong at may hawak na mga linyadong dokumento. Mga ahente ng Anti-Money Laundering Council at mga pulis. Ang tunog ng kanilang mabibigat na yabag sa marmol na sahig ay tila ang huling martilyo na nagpako sa tadhana ng mga Castillo. Doña Celestina Castillo at Mr. Gael Castillo, inaaresto kayo sa mga kasong estafa through falsification of documents at money laundering. Sabi ng isang opisyal, ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Naramdaman ni Liria ang biglang pagbitaw ng kamay ni Gael sa kanyang braso. Ang lalaking dati ay tinitingala ng lahat ay ngayon ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang kinakandado ng bakal. Tumingin si Gael kay Liria. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang malamig at malalim na kawalan sa paningin ng kanyang asawa. Liria, please, huwag mong gawin ito. Bulong ni Gael habang hinihila siya ng mga pulis. Hindi sumagot si Liria. Nanatili siyang nakatayo ng matuwid. Pinapanood ang pagguho ng palasyong gawa sa buhangin. Nakita niya ang pagwawala ni Celestina, ang sigaw nito ng pagmamatigas, habang pilit na itinatago ang kanyang muka sa mga kamera ng mga bisitang kanina lang ay kanyang pinaglilingkuran. Nang mailabas na ang mag-ina, ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang mag-alisan, dala ang pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng Makati. Naiwan si Liria sa gitna ng ballroom, pinaliligiran ng mga basag na baso at mga natumbang dekorasyon. Ang bawat dekorasyon na kinuha niya ng may pagmamahal ay tila mga pira-piraso na lamang ng isang masamang panaginip. Lumapit si Mateo sa kanya at dahan-dahang ipinatong ang kamay sa kanyang balikat. Tapos na, Liria. Malaya ka na. Tumingin si Liria sa kanyang mga kamay. Wala na ang singsing, wala na ang bigat, wala na ang boses ng ibang tao na nagsasabi sa kanya kung sino siya. Ngunit sa kabila ng tagumpay, naramdaman niya ang isang matinding hapis, isang pagluluksa para sa babaeng 15 taon niyang pinatay para lamang maging isang asawa. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad patungo sa pintuan. Sa kanyang bawat hakbang, nararamdaman niya ang paghulas ng dumi ng nakaraan. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon na naging kanyang bilangguan. Bakit ba kailangan ko pang hintayin na madurog ang lahat bago ko natutunang buuin ang sarili ko? Ang tanong na yon ay nanatiling nakabitin sa hangin, kasabay ng malamig na ihip ng hangin sa labas ng mansyon. Sa dulo ng kalsada, nakita niya ang liwanag ng bukang liwayway, isang bagong simula na hindi na kailanman isasalin sa ibang wika, kundi sa sarili niyang katotohanan. Ang pinakamasakit na bahagi ng paglaya ay ang mapagtanto na ikaw mismo ang may hawak ng susi ng iyong hawla sa loob ng napakahabang panahon. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Castillo ay mas nakakabingi kaysa sa lahat ng sigawan at iskandalo noong gabing iyon. Nakatayo si Liria sa gitna ng sala, pinapanood ang mga tauhan ng bangko na isa-isang nilalagyan ng pulang selyo ang mga mamahaling kagamitan na dati ay ipinagmamalaki ni Doña Celestina. Ang bawat gamit na kinuha, mga antigong florera, ang mga inukit na upuan,
At ang malaking chandelier na tila naging saksi sa kanyang pagtitiis ay ngayon ay mga ebidensya na lamang ng isang buhay na itinayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Wala nang natira sa dangal ng mga kastilyo. Ang balita tungkol sa pagkakaaresto sa mag-ina ay kumalat na parang apoy sa buong bansa. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa harap ni Celestina ay sila na ngayong unang nagbabato ng putik sa social media. Ito ang hiya na pilit nilang iniwasan, ngunit ngayon ay naging isang malalim na hukay na lumamon sa kanilang pangalan. Bago siya tuluyang umalis, dinalaw ni Lyria si Gael sa kulungan. Ang pasilyo ng presinto ay amoy semento at luma, malayo sa bango ng mga mamahaling pabango na kinagisnan nila. Sa likod ng makapal na rehas, nakita niya ang kanyang asawa. Wala na ang kurbata ni Gael, gusot-gusot ang kanyang polo, at ang kanyang mga mata ay tila nawalan na ng kislap. Lyria, "Honey, please!" Pagsusumamo ni Gael. Ang kanyang boses ay nanginginig habang nakahawak sa bakal. "Kailangan mo akong tulungan. Alam kong may pera ka pa. Magbayad tayo ng piyansa. Pamilya pa rin tayo, di ba? Utang na loob. Huwag mo akong iwan dito." Tinitigan ni Lyria ang lalaking minahal niya ng 12 taon. Sa pagkakataong ito, hindi na galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim at malamig na awa. Isang awa para sa isang taong hindi kailanman natutong tumayo sa sarili niyang mga paa nang hindi nandaraya. "Ang utang na loob, Gael, ay matagal ko nang nabayaran sa bawat sentimong ninakaw mo sa akin." Mahinang sagot ni Lyria, ang kanyang tinig ay kasing lamig ng simoy ng hangin sa gabi. "Huwag mo nang hanapin ang asawang handang magpakamatay para sa'yo. Matagal na siyang namatay sa gabing naririnig niya ang plano niyong itapon siya." Lumingon si Lyria upang umalis, ngunit muling nagsalita si Gael. Ang kanyang boses ay puno ng pait. "Paano si Mami? May sakit siya, Lyria. Iniwan siya ng lahat ng mga kaibigan niya. Mag-isa na lang siya sa ospital." Ang pag-iisa, Gael, ay ang presyong kailangang bayaran ng mga taong itinuring na basura ang pagmamahal ng iba. Huling tugon ni Lyria bago siya tuluyang lumakad palayo. Hindi na niya narinig ang mga sigaw at paghagulgol ng asawa. Ang bawat hakbang niya palayo sa presinto ay tila paghulas ng isang mabigat na baluti na kanyang binuhat sa loob ng maraming taon. Pagbalik niya sa mansyon upang kunin ang kanyang huling maleta, nakita niya si Nanay Ising na naghihintay sa labas ng gate. Hawak ng matanda ang isang maliit na balot ng mga damit. "Sama po ako sa inyo, Ma'am Lyria," bulong ni Nanay Ising. Ang mga mata ay puno ng katapatan. "Wala na po akong pupuntahan dito. Handa po akong maglingkod sa inyo sa Iloilo, kahit walang sahod." Ngumiti si Lyria at hinawakan ang kamay ng matanda. "Hindi ka na maglilingkod sa akin, Nanay. Magsasama tayo. Magtutulungan tayo." Sa huling sandali, lumingon si Lyria sa mansyon na dahan-dahang binabalot ng dilim. Nakita niya sa isang sulok ang brilyanteng singsing ni Celestina na nalaglag sa sahig habang hinihila ang matanda ng mga awtoridad. Kumikinang ito sa ilalim ng buwan, ngunit para kay Lyria, ito ay isa na lamang piraso ng bato na walang buhay. Hindi niya ito pinulot. Hinayaan niya itong manatili sa dumi ng sahig. Dahan-dahan niyang isinara ang gate. Ang tunog ng paglapat ng bakal sa bakal ay tila isang formal na pagtatapos sa isang kabanata ng kanyang buhay. Sumakay siya sa sasakyan kasama si Nanay Ising. Dala ang isang maleta na naglalaman ng kanyang mga libro, ang kanyang laptop at ang kanyang dangal. Habang binabagtas nila ang kalsada patungo sa airport, tumingin si Lyria sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay tila mga bituing ont-unting naglalaho upang bigyang daan ang pagsikat ng araw. Sa kanyang cellphone, isang mensahe ang pumasok mula sa isang hindi kilalang numero sa Iloilo. "Handa na ang bahay na tinutuluyan mo, Lyria. Hinihintay ka na ng dagat." Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumulong sa pisngi ni Lyria. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng pag-asa. Ang paglalakbay patungo sa Iloilo ay hindi lamang pag-uwi sa probinsya.
Ito ay ang pagbabalik sa kanyang sariling wika, sa kanyang sariling puso, at sa isang buhay na hindi na kailanman muling ididikta ng ibang tao. Dito ko narinig ang tunay na bulong ng aking kaluluwa sa gitna ng alat ng dagat at tamis ng hangin sa Iloilo. Nakatayo si Liria sa pampang, hinahayaang mabasa ng tubig alat ang kanyang mga paa. Ang bawat paghampas ng alon sa buhanginan ay tila isang marahang haplos na naglilinis sa mga sugat na iniwan ng Makati. Malayo na siya sa malamig na semento ng mga gusali sa lungsod, malayo sa mga mapanghusgang mata ni Doña Celestina at sa mga kasinungalingan ni Gael. Sa loob ng ilang buwan mula nang lisanin niya ang mansyon ng mga Kastilyo, unti-unting binuo ni Liria ang kanyang sarili. Hindi na siya ang aninong sumusunod sa kagustuhan ng iba. Ngayon, sa harap ng isang maliit ngunit maaliwalas na bahay na bato, nakapaskil ang isang saulat na gawa sa kahoy, Montoya Language and Empowerment Center. Dito, hindi lang siya nagtuturo ng mga banyagang wika. Tinutulungan niya ang mga kababaihan sa kanilang komunidad, mga inang biktima ng pang-aabuso, mga babaeng nawalan ng boses, na mahanap ang sarili nilang lakas sa pamamagitan ng pag-aaral at karapatan. Ang kanyang boses, na dati ay ginagamit lamang para isalin ang dumi ng pamilya Castillo, ay ngayon ay naging sandata para sa katarungan at pag-asa. Ma'am Liria, handa na po ang mga kagamitan para sa klase mamaya. Bungad ni Nanay Ising habang lumalabas sa beranda. Ang matanda ay tila bumata rin. Wala na ang kaba sa kanyang mga mata. Pinalitan ng isang payapang ngiti na nagmumula sa isang pusong malaya. Salamat, Nay. Susunod na ako. Sagot ni Liria habang pinapagpagan ang buhangin sa kanyang bestida. Pumasok siya sa loob ng center. Ang amoy ng sariwang bulaklak ng sampagwita at bagong luto na kape ay bumalot sa kanya. Habang tinititigan niya ang kanyang mga estudyanteng masayang nag-uusap, naramdaman ni Liria ang isang uri ng kaligayahang hindi kayang bilhin ng kahit anong brilyante sa mundo. Ito ang kaligayahang nagmumula sa pagiging sapat para sa sarili. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng mga libro, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya mula sa pintuan. Maari bang magpatala ang isang taong nais matuto ng wika ng kapatawaran? Lumingon si Liria at nakita niya si Mateo Rivas. Maayos ang suot nito at bakas sa kanyang mukha ang isang bagong simula. Lumapit siya kay Liria at inilapag ang isang maliit na bulaklak ng jasmine sa kanyang lamesa. Mateo, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Liria. Ang kanyang puso ay tila may banayad na kaba, ngunit hindi ito kaba ng takot. Nabalitaan ko ang tungkol sa center mo at naisip ko baka kailangan mo ng isang accountant na marunong talagang magpahalaga sa bawat sentimo ng katapatan. Nakangiting sagot ni Mateo. Nabalitaan ko rin ang nangyari kina Gael. Nahatulan na sila ng 15 taong pagkabilanggo. At si Doña Celestina, ayon mag-isa pa rin sa ospital, walang gustong dumalaw sa kanya kundi ang kanyang mga abogado. Huminga ng malalim si Liria. Wala siyang naramdamang kagalakan sa pagbagsak nila, kundi isang malalim na pagtanggap. Ang lahat ay may kanya-kanyang ani ng kanilang itinanim, Mateo. Ngunit ang buhay ko ngayon ay hindi na tungkol sa kanila. Naglakad sila sa pampang habang papalubog ang araw. Ang langit ay nagkulay kahel at lila. Isang sining na tila ipininta para sa kanilang bagong simula. Liria, sa lahat ng wikang alam mo, alin ang pinakamahirap isalin? Tanong ni Mateo habang nakatingin sa malayo. Tumingin si Liria sa dagat. Sa kawalan ng hangganan nito, ang wika ng sarili, Mateo. Ang pag-amin sa iyong sarili na karapat-dapat kang mahalin nang walang kondisyon. At ang lakas ng loob na sabihing hindi na kapag ang pag-ibig ay naging kadena na. Sa sandaling iyon, dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kamay ni Liria. Hindi ito mahigpit, hindi ito nagnanakaw ng lakas. Ito ay isang hawak na nagtatanong, naghihintay, at higit sa lahat, nirerespeto ang kanyang espasyo.
Pinabayaan ni Liria ang kanyang kamay sa palad ni Mateo. Hindi niya alam kung saan sila dadalhin ng hangin, ngunit alam niyang sa pagkakataong ito, siya na ang hahawak sa timon ng kanyang sariling bangka. Ang nakaraan ay naging isang malupit na guro, ngunit ang hinaharap ay isang malawak at bukas na dagat na naghihintay na lakbayin. Tumunog ang kampana ng simbahan sa malayo. Ang bawat tunog ay tila isang pagbabasbas sa katahimikan ng Iloilo. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang dati niyang estudyante. Salamat po, Ma'am Liria. Dahil sa inyo, natuto akong sumulat ng sarili kong kwento. Napangiti si Liria. Pinatay niya ang kanyang cellphone at ibinulsa ito. Sa gitna ng dapit hapon, nahanap na niya ang tanging salitang hindi niya kailanman maisasalin sa ibang tao. Dahil ito ay tanging sa kanya lamang, pagsibol. 2 taon ang mabilis na lumipas, ngunit para kay Liria Montoya, ang bawat sandali sa Iloilo ay tila isang mahaba at payapang tula na unti-unting isinusulat sa kanyang puso. Ang ingay ng Makati ay naging isang malabong alaala na lamang, isang malayong panaginip na wala ng kapangyarihang gumising sa kanya sa hating gabi. Nakatayo si Liria sa beranda ng kanyang center. Pinapanood ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan. Wala na ang mabigat na koloretes sa kanyang mukha. Wala na ang mga mamahaling alahas na dati ay tila mga kadenang sumasakal sa kanyang dangal. Ang tanging suot niya ay isang simpleng puting bestida at ang isang mapayapang ngiti na hindi na kailangan pang isalin sa ibang wika upang maunawaan ng mundo. Kamakailan lamang, nakatanggap siya ng balita tungkol sa pamilya Castillo. Si Gael ay nananatili sa loob ng rehas o unti-unting kinakain ng pagsisisi at ng katotohanang walang sino mang bumisita sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Si Doña Celestina naman ay naiwan sa isang pasilidad para sa mga matatanda. Ang kanyang yaman ay naubos sa mga bayad sa abogado at multa. Ang babaeng dati ay kinatatakutan dahil sa kanyang kapangyarihan ay ngayon ay isang anino na lamang na nakatitig sa pader. Pilit na inaalala ang isang pangalang wala nang gustong bumigkas. Hindi nakaramdam ng galit si Liria. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang pinakamahalagang aral. Ang tunay na hustisya ay hindi lamang ang pagpaparusa sa mga nagkasala, kundi ang pagpili na maging masaya sa kabila ng kanilang ginawa. Pinatawad na niya ang kanyang sarili sa pagiging bulag sa loob ng maraming taon at sa pagpapatawad na yon, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kanyang tabi. May dalang 2 tasa ng mainit na tsaa. Ang bango ng usok nito ay humalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis. Hindi ito tulad ng isang bagyong sumisira sa lahat. Sa halip, ito ay tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhubog sa mga bato sa dalampasigan, puno ng respeto, tiwala, at higit sa lahat, kalayaan. Malalim na naman ang iniisip mo, puna ni Mateo. Ang boses ay puno ng lambing habang iniabot ang tasa. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating ko. Sagot ni Liria habang hinahawakan ng mainit na seramika. Dati, ang akala ko ay ang trabaho ko lang ay bigyang boses ang ibang tao. Ngunit dito ko natuklasan na ang pinakamahalagang tinig na kailangan kong pakinggan ay ang sa akin. Inilapag ni Liria ang kanyang tasa at kinuha ang kanyang lumang notebook, ang notebook na naging saksi sa kanyang paghihirap at pagbangon. Sa huling pahina nito, isinulat niya ang huling pangungusap na magtatapos sa kabanata ng kanyang nakaraan. Ang katotohanan ay hindi laging matamis, ngunit ito lamang ang tanging daan patungo sa tunay na paglaya. Hindi mo kailangang maging translator ng pangarap ng ibang tao. Sapat na ang maging manunulat ng sarili mong bukas. Isinara ni Liria ang libro. Ang tunog ng paglapat ng mga pahina ay tila isang formal na pagtatapos sa lahat ng sakit. Tumingin siya kay Mateo at sa malawak na dagat sa kanilang harapan.
Ang gabi ay dahan-dahang dumarating, ngunit sa puso ni Lyria, ang liwanag ay kailanman ay hindi na muling maglalaho. Sa huling pagkakataon, naririnig niya ang mahinang bulong ng hangin, tila isang pasasalamat mula sa batang Lyria na dati ay nawalan ng boses. Ngayon, ang boses na yon ay malaya na. Malaya ng magmahal, malaya ng lumipad at malaya ng mabuhay sa sarili niyang wika, ang wika ng pag-asa.